kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami yung top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di naman ipatsyando, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big man blazing, lahat ay woke. Big man walang katulad, laging on point, parang somebody lang lakad. Rush fire, deals tighter. Big man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game kami ang hari. Big man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa big man, siguradong real ka bossing. Big man, mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa big man, siguradong real ka, bossing. Okay, good day mga ka-airsoft. Hello po sa inyo lahat. Hello po sa ating mga ka-airsoft from different province. Hello po, ngayon po magkakasama na naman po tayo sa isang hapon ng review and unbox ng unit ng ating mga bossing. Shout out, good day and good afternoon ka Airsoft from Baguio City, Jerry Gotis. Jerry Gotis of Baguio City. Unit natin ka Airsoft, Sir Jerry, bali ang unit niya is the Sisei Shadow Black. The Everyman's Dream, the Shadow 2. Black Edition, ito yung unit niya. All black, mahilig sa black. Talagang pinag-ipunan niya, Black Edition. Shoutout Kelvin Graboso of Cambinocot, Cebu City. Unit na request ng ating Airsoft Kelvin, bali yung non-lethal pistol, okay? Non-lethal pistol na gumagamit ng rubber bullet. Hindi steel BBs, hindi ceramic BBs. Ang ginagamit ito rubber bullet. Ito yung mga weapon. Ito yung mga tools na ginagamit to incapacitate the person. Okay? So, tulad ng sinasabi ko, wala kang intention na patayin siya. Wala kang intention na saktan siya. Ang gusto mo lang is ma-incapacitate siya dun sa ginagawa niya.
Ito na po yung unit, no? Goods na goods to unit na to, lalo na for self-defense. I don't suggest na gamitin nyo itong unit na to on your daily practical shooting na activities. Goods na goods to pang incapacitate doon sa tao. Okay? So ito yung unit natin, Airsoft Kelvin Graboso. Okay, next unit natin. Last but not the least, unit natin, Airsoft Raven Maglinte of Catalina, Ilocos Sur. Unit niya, the rare edition, the top of the line version pagdating sa mga rare na Sisei Shadow, the Sisei Shadow 2 na red edition. Okay, ngayon po, siyempre, wala na tayo ibang gagawin. Dire-diretso po tayo. Review and unbox ng unit ng ating mga bossing. Share done. Alan Villaris, big man, have a great afternoon Monday. Hello. Sabi ni Sir Robert, good afternoon. Share done. Maraming salamat po sa mga nag-share. Okay, unahin na muna natin to. Yung kay Sir Kelvin, no? So, taga Cambinocot, Cebu City. Yung unit niya is a non-lethal pistol. When we say non-lethal, hindi ganun ka severe ang damage, no? Pero, enough to incapacitate the person. Okay? Si Sir Kelvin ay isang OFW. Okay? Karamihan sa bumibili ng mga non-lethal pistol is yung mga asawa ng OFW o seaman or mga mister na sabihin na natin na gustong mas maprotektahan yung pamilya. Kumbaga, sabihin na natin siguro nakakaramdam ng konting threat sa komunidad, di ba? Nakakaramdam siya ng konting kaba doon sa mga nakapaligid sa kanya. Gusto niya ng something na merong mahahawakan just in case na pasukin sila. Diba? Napakasarap nitong unit na to, mga Airsoft, kung sasabihin mong self-defense pang bahay. Ito na yun. Tatandaan ninyo, ito na yun. Ito commonly yung ginagamit sa US, Canada, Australia na na pamalit. Kasi merong ginagamit na pepper spray. Merong ginagamit na taser. Merong ginagamit na tear gas. At ito, rubber bullet. Okay? Ang bala nito ay isang 11 mm na rubber bullet. Ako kayo sample. Okay, ito. This is a rubber bullet, 11 mm yan. So yung size niya 11 mm. Salin ko lang yung iba para makikita nyo, ha. Yan, salin natin. Salin na yung matira. Oops. Yan, rubber bullet to, mga ka-airsoft. Naku po, solid to, no? Rubber bullet, hindi mo papangarapin na tamaan. Hindi mo papangarapin na dumampi sa ito. Bakit? Mga ka-airsoft, rubber bullet to, sobrang lakas, sobrang hapde, sobrang sakit nito. Ayan, ayan. Kita nyo? Diba? Marami pa naman tayong stock. Ito, rubber bullet, ha? Solid rubber siya, recyclable. Ibig sabihin, ginamit mo na. Then nakita mo, buo pa siya. Pwede mo pa siyang gamitin hanggat buo pa. Pero parang kung di ako nagkakamali, based on my experience, ayan siya.
Okay? Based on my experience, parang 5 putok ang kayang gawin ng bawat bala. So, hindi siya 100% perfect round eh. Based on my observation, hindi siya 100%, medyo may pagkabengkong siya, pero enough naman, no? So, base sa experience ko, magagamit mo tong bala na to 5 beses. Okay? So, ito yung unit. Ito yung unit. Makikita nyo yung unit. Mukhang baril talaga. Actually, nabibilang siya sa 2011 eh. Sa 1911, ganun, no? So, meron siyang slide, pero dami lang yan. Hindi yan kumakasa. Okay? Meron ding hammer, pero hindi bumababa. Meron ding beaver tail, pero hindi na-access. Meron siyang trigger. Ito gumagana. Okay? So, itong unit na to, wala kang makikitang magazine. This unit is powered by ACO2. Ayan, no? Niload ko kanina yung gas eh. Ayan. Ito. Itong mismong grip niya na naaalis dyan, ang mismong gagamitin mo para to loosen this part. Nandito kasi yung CO2 dito pinapasok. Okay? Pagpasensyaan nyo na-excite lang ako kanina. Nilagay ko, nakalimutan ko ilalive ko nga pala to. Okay, so saan nilalagay yung bala since walang magazine? Dito sa ilalim. Yan. Itong spring, okay, hahatakin mo pataas, then ilalak mo, then idadrop mo rito yung bala. So, ang balang kakasya rito is 6. Kuha tayo 6. 2, 4, 6. Kakasya rito yung bala is 6. Ayan. Papasok mo lang, drop mo lang 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Maximum na bala na pwede sa kanya is 8 na rubber bullets. Pero bawasan lang natin yung 8 para naman hindi ganong masira yung spring niya. Itong bala na to, meron siyang travel na 850 FPS. Okay, ganong kalakas to. Yung 850 FPS, ganito lang siya kalaki. Yan yung bala. Pero, kasing laki ng isang platito, yung pasa, no? Yung pasa na pwedeng mong maramdaman. Isang platito, alam niyo naman platito, di ba? Ganun kalaki yung pasa. So, papasa siya. Hindi naman dinesign tong bala na to para mag-penetrate sa balat. Hindi talaga siya babaon. Pero, masakit siya. So, ibig sabihin, once na tinamaan ka nitong bala na to, enough na yung impact para ma-incapacitate yung isang tao. What do you mean by incapacitate? Para mapigilan. Mapigilan siya dun sa tangkang ginagawa niya. Masamang ginagawa niya, di ba? Halimbawa, normally mga rallyista, di ba? Pag mga rallyista, nanggugulo na, di ba? Yun. Ganito ang ginagamit, rubber bullet. Merong mga non-lethal na gumagamit ng pepper spray. Okay? Pero itong ginagamit na to, rubber bullet. Ang tanong, pwede bang gamitan ng pepper spray? Yes, meron. Bibili lang kayo ng bala or ng pepper spray na ang diameter is 11 to 12 millimeter. Huwag kayong gagamit ng 9mm, it is because pag gumamit kayo 9mm, masyadong maluwang. So, ang pinaka-eksakto sa kanya, between 11 to 12mm. Okay? So, ayan yung unit ng ating Airsoft. Napakaganda, napakasarap, very less maintenance, kasi nga, less ang moving parts. Less ang mga ina-access natin. Pero, napakalakas niya. Tandaan nyo non-lethal pistol po ito. Although nakabilang pa rin siya, nakahanay siya sa airsoft, pero mas malakas, mas matindi sa airsoft. Tandaan nyo yung mga Tupperware, yung mga Wilkie Wilkins, sisiw na sisiw, kayang-kaya niyang butasin, kayang-kaya niyang gibain. Ganong kalupit tong unit na to, ganong kalupit tong pistol na to. Gagamitin nyo to pang self-defense sa bahay. Tatandaan nyo lagi na sinasabi, kailan kayo bibili ng ganito? Pag pinasok na kayo, di ba? Pag ni-rape na kayo, pag ni-rape na yung asawa mo,
pag nirape na yung anak mo, pag nanakawan na kayo. Tandaan nyo to, ang isang magnanakaw, kung yan papasok sa bahay nyo, handa yan. Handa yan pumatay, handa rin yan mamatay. Okay? Kaya, napakagandang meron ka nito, di ba? Sa loob ng bahay mo, especially kung nakakaramdam ka na ng threat sa paligid mo. Or, kung medyo meron ka bang nararamdaman na kakaiba na pwedeng mangyari just in case wala ka dun sa bahay. Kahit bata, pwedeng gumamit. Anak mong panganay, anak mong bunso, turuan mo. Kaya niyang gamitin to. Kung ito, yung magsasalba sa pamilya mo, huwag mong panghihinayangan. Tandaan mo, yung pamilya mo ba kasing value lang nito? Malamang hindi, di ba? Kaya mga ka-airsoft, no? Yung mga bagay na magagamit natin para sa pagpapanatili no, ng ating pamilya, huwag natin pinanghihinayangan. Walang iniwan, ganito bibili ka ng big bike. Tapos, pagbili mo ng big bike, bibili ka ng mumurahin na helmet. Sa tingin niyo tama yun? Hindi. Kasing halaga lang ba ng buhay mo yung mumurahing helmet? Di ba hindi? Pag naka-big bike ka, dapat ang helmet mo, yung kaya, yung nababagay, yung compatible doon sa big bike. Di ba? Yung big bike, tumatakbo ng 80, ng 100, ng 150, ng 200. Tapos, bibili ka ng helmet, yung tigwa 1.5. Hindi siguro tama yon. Tandaan mo, the more na malakas yung big bike mo, the more na kaya kanyang itapon ng mas malakas. Okay? Ngayon, kung bumili ka ng big bike, tapos bumili ka ng helmet na tigwa 1.5, naku po, maling desisyon yan. Kaya yung mga naka-big bike, ang mga helmet, tig 15,000, 20,000, 25,000, talagang mamahalin. Okay? Firing po tayo mga Airsoft, unit natin Airsoft. Kelvin Graboso, the non-lethal pistol, equipped with a rubber bullet. Okay, firing! Malakas to mga Airsoft. Lakas oh. Ha? Kunin mo yung bala. Ayun yung meron doon, may tumalsik doon. Ayun sa ilalim. Yung bala nito mga ka-airsoft, tandaan nyo pwedeng i-recycle ha. Pwede nyo gamitin ulit, pwede nyo Tapos, gusto ko ipakita sa inyo, samantalahin ko na yung sitwasyon, yung hangin niya. Ito, dito. May hangin pa to, aalisin ko. Ayan, inalis ko, para maipakita ko sa inyo kung paano siya niloloadan to. Yan. Okay, ayan dito mo lang siya luluwagan. Okay, ayan See, ayan, di ba? Okay, ayan. Makikita nyo nag-firing kasi kami kanina using this Okay, pengi akong CO2. And CO2. Ito Okay. Isang CO2 is equivalent to 20 to 25 shots. Ganon katindi to. Okay? Saan yung bawas? 20 to 25 shots ang isang cartridge. Dati 10 lang tapos nagawa namin 15, naging 18. Ngayon naisagad namin to 25 shots. Kaya yung isang ganito na CO2, papakinabangan mo ng 20 to 25 shots. Okay? Ayan, katulad yan, inalis natin. Lagyan natin ng silicone oil bago natin ibalik Ayun. Lagyan natin kasi yung dadampian nito. Papasok mo lang. Ayan. Tapos ito na. Ayan. Ay. Ito. Babalik mo muna to. Ayan Ayan. Okay. Pag mahigpit na, hand tight, ihigpitan mo ngayon ito. Sabi ko nga sa inyo, itong grip niya, this will serve as your tool. Then babalik mo na. Magnetic yan. Okay? Tapos pag ready ka na, dito. Kakaldagin mo to. Ito. Makikita niyo yan, wala pa yung red indicator line. Pero pag kinaldag nyo, ayun yung red indicator line. Ibig sabihin, nabutas na yung CO2 yung ibabaw. Okay? Firing po tayo, firing! Lakas! Grabe, lakas! Firing! Grabe! Okay na. So,
Hindi ko na ganong look, kunin mo yung bala. Hindi ko na ganong uubusin yung gas. Ganong kalakas tong unit na to ha. 800 FPS. Tandaan nyo, lahat ng tatamaan nitong rubber bullets na to, tutumba, babagsak. Hindi siya mamamatay. Pero yung damage na nasa katawan niya, talagang hindi niya nanaising maulit. Okay, unit natin Airsoft, Gelvin Graboso, Cambinocot, Cebu City. Ayan o, yung bala niya pwedeng i-recycle. Magagamit niyo pa ulit. No, ayan o. Ayan, naka-recover si Lucas ng andami dun sa target namin. Ayan o. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13. Pwede pang gamitin ulit. Okay? So, lagay natin dito kasi sayang eh. Hindi kasi ganun kadali ang pagbili ng bala nito, no? Ino-order. Pero dito sa atin sa Big Man, ready naman na tayo. Ang dami natin bala nito. Okay? So, meron tayong 4,500 na bala ng ating non-lethal pistol. O, yan o. Okay. No. Meron tayong ganito. Ang dami natin ganito mga ka-airsoft, mga nasa 10 ganito. Kaya 4,500 expected ko eh, no? So, unit natin ka-airsoft, Kelvin Graboso. Bossing, ito na po yung unit mo, ready for packing and ready natin for shipping. Okay? Next unit natin. Itong mga ka-airsoft natin na to is isa sa mga subscriber natin na talagang nagigets nila yung point natin. What do you mean by nagigets yung point, Big Man? Hindi sila nagnanais or hindi sila naghahangad ng unit na budget meal. Kasi nagets nila yung sinasabi natin na walang unit na maganda na budget meal. Lahat ng unit na may presyo, hindi kasi budget meal yun. Okay? Tatandaan nyo, pag yung isang unit talagang merong yung isang unit na maganda, may kaakibat na presyo yun. Ngayon, kung ang hinahanap mo is unit na maganda, unit na hindi nakakahiya, unit na hindi ka mabibitin, unit na hindi ka magmumukhang eng-eng sa mga tropa mo, huwag kang kukuha ng unit na budget meal. Tandaan mo, ang unit na budget meal, gawang Lunes, sirang Martes. Bakit maraming tao na ang nagkikwit mag-airsoft? Bakit marami ring tao na hanggang magpasangga ngayon, nag-airsoft? Diba? Ganito yan. Dalawang magtropa. Yung isa, naghanap ng budget meal. Yung isa, naghanap ng dissenting unit. Itong naghanap ng budget meal, after 1 week, tinatamad niya siyang maglaro. Pero itong naghanap ng unit na disente, hanggang 2 taon, 3 taon, 5 taon, hanggang buo yung unit niya, naglalaro siya ng airsoft. Bakit? Kasi maganda yung unit niya. Disente yung brand ng unit niya, disente yung model, kaya yung unit niya, na-enjoy niya. Bakit itong isa nag-quit na? Kasi naghanap siya ng budget meal. Kasi yung budget meal, design yan para pumutok ng ilan tapos masisira. Tandaan nyo, kahit saang mundo, wala kang mabibiling budget meal na tatagal. Okay? Karamihan sa budget meal, dinisign para pumutok or magamit mo ng ilang beses, tapos masisira, tapos hindi na marirepair. Ganyan ang budget meal. Okay? Itong tao na to, si Sir Jerry Gotis, nag-inquire sa amin to, naghahanap ng budget meal. Pinaliwanagan ko siya, bossing. Sigurado ko ba, dyan sa hinahanap mo. Kasi baka hindi mo lang kabisado, ang budget meal po, design yan para pumutok tapos masira. Pag po nasira ang budget meal, hindi po siya worth it pagbuhusan ng oras at pera i-repair. Okay? Dahil pag i-repair mo yan, katumbas lang niya yung replacement parts ng mga Taiwan. Mag-Taiwan unit ka na lang. Di ba? Tandaan nyo yung China, walang replacement parts yan. Kukuha kayo sa Taiwan.
iba ang presyo ng Taiwan. Diba? Bandang uli, pinalitan mo ng Taiwan yung isang parts, mas marami pa rin yung parts ng China. Masisira lang ulit yan. Isa-isang bibigay yan. Ngayon, pinagawa mo na naman, pinapalitan mo ng Taiwan. Bandang huli, lahat Taiwan na yung parts. Bandang huli, i-compute mo, mahal pa yung inubos mong pera dun sa China unit mo, mas mahal pa kaysa sa high-end. Okay? Kaya mga airsoft, mag-isip-isip tayo. Oy, mapagpalang hapon sa lahat. Oy, sabi ni baliktad ang pangalan. Okay? Alan Villaris, pwedeng paying around. Hindi pwede. Kaya nga Alan Villaris, kaya nga sinasabi ko yung yung size ng bala. Okay? Ang size ng paintball na bala, kung familiar ka, 14 mm. No? Ang size ng non-lethal is 11 to 12 mm only. Tandaan mo, sa bala, hindi ka pwedeng gumamit ng maluwang. Hindi ka rin pwedeng gumamit ng masikip. Okay? 1 mm na maluwang yan, equivalent into disaster. Okay? So, hindi siya pwede sa paintball na bala kasi ang paintball na bala, 14 mm ang most common na bala na ginagamit. Okay? So, itong unit na to, unit natin kay Airsoft, Jerry Gotis, Black Edition. Upgraded front, optic sight, naka-magwell. Yan lang ang karga niyang upgrade. Okay? Ano yung in-upgrade natin dito? Number 1, ang in-upgrade natin, the fixed outer barrel. Hindi na siya kumakalog. The hop-up rubber. The enhanced big bore nozzle. Fine-tuning, trigger job, at saka ang hammer protection pad. Ang in-upgrade natin dito, 6. 6 ang kargang upgrade na to. Kung iisa-isain mo yung upgrade na yon, siguro gagastos ka ng 9.5 to 11.5. Pero yung upgrade na yon, nandito na kagad. Lahat nandito na. 6 sa pinakamalulupit na upgrade nandito na. Kaya ang FPS nito, hindi na ganun kasing baba ng stock. Ang stock FPS nito is around 300 and below. Yun lang. Kung out of the box, may FPS doon na 310, 320, maswerte ka na ron. Okay? Pero ang FPS nito, 300 and below. Pababa. Okay? Mahina lang talaga ang CZ Shadow. Yung out of the box. Kasi, nakadesign to para sa competition. Sa competition, hindi mo kailangan na masyadong malakas. Okay? Kaya lang, syempre, Pinoy tayo eh. Pag Pinoy tayo, gusto natin malakas. Hindi rin naman natin siya pwedeng ilakas ng sobra kasi mawawala naman yung pagiging competition grade niya. Hinihimas lang natin. Okay? Ang FPS ng isang CC Shadow natin is between 390 to 430 FPS. Malayong malayo sa 300 and below. Yung sa atin, 390 to 430 FPS. Diyan naglalaro. Isa pa, ang kinagandahan si Shadow, ito ang unit na capable sa 12 kg, sa 14 kg, at sa CO2. Lahat ng klase ng gas, magnet, ba't isa na lang yan? Lahat ng klase ng gas, kaya nito. Okay? Kasi full steel CNC ang mga piyesa nito. Hindi to gumagamit ng recycled alloy. Ganun kaganda. Kaya nga sinabi, the everyman's dream. Kung ang unit mo, tabi-tabi po, kung ang unit mo, high kappa, T-Rex, I-Rex, Lorex, Borex, lahat ng Rex. Kung ang unit mo ganon, hindi uubra rito yon. Kung ang unit mo Glock 17 ng WE, Glock 17 ng ENC China, Glock 17 ng Double Bell China disposable, hindi uubra rito yon. This is a fully licensed
CC Shadow 2 consists of CNC steel internal parts. Okay? Tatandaan nyo, bakit mahal to? Kasi quality to. Bakit yung pinapangarap mong airsoft sa ibang shop, mura lang? Kasi hindi quality yon. Okay? Bakit mahal to? Kasi full upgraded to. Yung pinapangarap mo doon sa ibang shop, hindi upgraded yon. Bakit mahal to? Kasi 390 to 420 FPS to. Yung pinapangarap mo, 300 below FPS lang. Bakit mahal to? Kasi ito yung unit na makakasama mo for the rest of your airsoft journey. Hindi to katulad ng pinapangarap mong unit doon sa kabilang shop na hindi tatagal. Bakit mahal to? Kasi ito, lifetime warranty. Yung doon sa iba, buy now, forget now. Okay, no? Okay, kuha tayo ng silicone oil. Siyempre, lagyan natin dito sa bulb. Press, then spray. After that, sa inlet bulb. Okay, then, kasa natin to, ilock natin manually, spray tayo sa nozzle. Okay. Hatak, then rest. Okay. Ngayon, lagay tayo ng gas. 12 kg, 14 kg, CO2 pwede. Gamit lang muna tayo ng 12 kg. Upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds only. Big one, bakit 2 seconds lang? Uulitin ko pa ba? Dahil kasi yung unit upgraded. Okay? Pag hindi upgraded yung unit, madaming gas ang ilalagay mo. Okay? Atak pa baba. Place your other thumb here. Dito po ilalagay yung bala. Pump lang po tayo using our speed loader. Pag may speed loader ka, mas maganda. Pag wala, mano-mano. Pag may speed loader ka, ang bilis maglagay ng bala. Pasok sa unit, malakas. Kasa. Ready to fire. Iba talagang pumutok. Grabe ang CC Shadow, oh. Rate of fire, napakabilis. Open slide kasi wala nang bala. Release the magazine, then the slide, then rest. Yun, okay. Di ba? Ngayon, nakita nyo naman, nilagyan ko ng 2 seconds. Pumutok tayo. Sabihin na natin 20 rounds. Meron pa to. Sigurado yan, meron pa to. Bakit? Bakit meron pa, big man? Kasi po upgraded yung unit. Kaya meron pa po. Okay? Ngayon, kung ilan ang natitira, hindi ko alam. Kaya kayo nandyan para parehas tayo, atin po siyang tignan. Okay? Pumutok siya 20. Dugtong natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang lakas pa. Ayan, okay. Medyo may lamig pa lang. Kasi nakatutok ako sa aircon. Medyo may lamig kasi nag-i-start na mag-build up yung yellow. Kaya ganun, okay? O, tuloy natin. 30, tier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 30, 40 na. May lamig pa. O, edi yung gawin natin, medyo painitin natin using our body temperature. O, di ba? Nagpaputok tayo ng 40 rounds na. Pinuputok niya, ha? Tatandaan nyo, 40 rounds na. Nilagyan lang natin siya ng 2 seconds of gas. Okay? Bakit gano'n, big man? Kasi po upgraded yung unit. Kaya yung unit na pinapangarap mo doon sa iba, hindi ganito yung performance kasi hindi po upgraded yon. Ito po upgraded. 40 na pinuputok. Tignan natin. Tatandaan nyo, 2 seconds lang natin nilagyan, ha? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, kita nyo naman. 60 na. Okay? Pumuputok na tayo ng 60. Tama ba ako? Tama ba ako? 40,
40, 50, 60. 60. Pakicorrect na lang po kung mali ako ha. Pakicorrect na lang kung mali. Medyo nalilito lang ako. Pero as para sa inyo, nakaka 60 rounds na tayo. Okay? O, tingnan natin. Baka meron pa. Sige. 60. Tingnan natin ha kung kung kakayanin. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 70 rounds na. Saan ka makakakita ng unit, niloadan mo 2 seconds, pero ang pinuputok niya sa'yo, 70 rounds na. Saan ka makakakita nun? Wala. Dito lang sa Big Man. Okay? 70 rounds na pinutok. Oh, ano pang masasabi nyo? Di ba? Tignan natin, baka meron pa. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 80 na! Oh, grabe! Wala kang makikita in the history, nilagyan mo ng 2 seconds yung unit mo, pinuputokan ka na niya ng 80 rounds. Wala kang makikita. And that is why, hindi ko pinapabayaang malamig ang magazine ko. Diba? Kung mapapansin ninyo, pinipiga ko siya, tinatransfer ko yung body heat ko papunta sa unit para malusaw yung yelo at maging gas. Okay? Yan ba tinuro sa'yo nung binilan mo? Yan ba tinuro sa'yo nung tindero na binilahan mo? Hindi. Dito mo lang yan matututunan kay Big Man. Tinuruan ka ba ng tindero na binilahan mo mag-silicone oil? Hindi. Dito mo lang matututunan yan kay Big Man. Kasi dito sa Big Man, ang gusto ko, yung unit mo tumagal. Ang gusto ko, yung unit mo huwag masira. Pag nasira yung unit mo, ako rin ang mag-aabono kasi ipapagawa ko yan sa aking gunsmith. Every repair, 700 pesos. Imaginein mo na lang, hindi kita tinuruan ng tamang paggamit. Masira yung unit mo ng 3 beses. Magkano yun? 700 times 3, 2,100. Ibig sabihin, 2,100 ang gagastusin ko para sa gunsmith para i-repair yung unit mo. Samantalang pag itinuro ko sa iyo yung tama, hindi ka na mapapahamak. 80! Dugtong natin. A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 2 seconds of gas, 90 rounds. Aha. Okay? Walang kayang gumawa niyan. Okay ha? 2 seconds of gas, 90 rounds. Hindi ba enjoy? Enjoy. O, di ba? Ang sarap niyan. O. 50 lang po, sabi niya. 60 rounds na po. 70 rounds na. Oh, 70 na. 70 na. 90 na nga eh. Okay? O, 90. O, pasok ulit. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 rounds. O, ipagpalagay na natin. Hindi naka 100 rounds. Ipagpalagay na natin, naka 90 rounds lang. O, sige. Ipagpalagay natin, 90 rounds lang. O, hindi ba sulit yun? 2 seconds of gas, 90 rounds ang pinutok sa'yo. Sulit na yun. Diba? Sulit na yan. Tingnan natin, baka meron pa. Wala na. Okay, so, itong unit ng ating airsoft, napakaganda, napakalupit, mag-enjoy. Jerry Gotis of Baguio City. Yung unit, bago itatabi, make sure wala lamang bala, dapat wala lamang hangin, pasingawin kung meron, tapos dapat wala lamang bala. Okay, next unit natin. The top of the line.
CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Kung ano yung kanina, yun din. Kaya lang, red. Okay. Red ang grip, red ang magwell. Napakaganda rin ito unit na to. Yung upgrade nung kanina, ganun din ang upgrade dito. Fine tuning, trigger job, fixed outer barrel, hammer protection pad, half-up rubber, at saka enhanced big bore nozzle. Okay? So ito yung magazine. Lagyan natin ng hangin, ay ng silicone oil din dito. Ngayon, lagyan natin ng hangin 12 kg upside down, then press down. 1, 2 seconds lang ha. Huwag nyo lalagyan na marami, sayang. Okay, then hatak pababa, then place your other thumb here. Pump lang po tayo. Okay. So, okay na. Ngayon, kunin natin yung unit kasi ilak manually sprayan natin dito sa slide stop ay sa nozzle. Then, hatak. Rest. Huwag hatakin to ha. Mapuputput. Pasok. Basa. Ready to fire. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Meron pa isa. Release the magazine.